Hindi na bago sa atin ang pagiging masama ng isang tao at ang pagbabago ng ugali ng mga mahal natin sa buhay. Ngunit paano kung ang kaisa-isa mong hinahangaan at pamilya ay bigla na lamang nagbago at ito ay taliwas sa responsibilidad na ginagampanan ninyo? Handa mo kaya siyang tulungan o ang paslangin na lamang siya? Magandang araw, Karine, Sir Froy, at sa mga masugid na tagapakinig ng Ang Mandalakbay Channel. Una sa lahat, ay nais kong magpasalamat dahil ang aming kwento ang inyong pinaunlakan ngayong araw. Medyo may sensitibong usapin ang nilalaman ng aking kwento na ibabahagi sa inyo. Ang hiling ko sana sa mga tagapakinig, nalawakan ninyo ang inyong pangunawa at respetuhin niyo sana ang aking pagkatao. Itago niyo lamang pala ako sa pangalang Nardo, Karine. Nasa 71 taong gulang na ako ngayon at kasalukuyang naninirahan sa Tondo. Kasama ko ang aking pamilya at masasabi kong masaya naman kami at nasa mabuting kalagayan. Gaya ng iba, ay may kwento rin akong gustong ibahagi sa inyo na sana'y magbigay ng inspirasyon sa mga tagahanga ng inyong channel. Noong taong 1969, sa isang bayan ng Cavite ako nakatira kasama ang aking kapatid na lalaki na itago ko na lamang sa pangalang Ramon. Sa pagkakatanda ko ay nasa 16 na taong gulang ako noon at ang kapatid ko namang si Ramon ay nasa 14 na taong gulang. Pareho kaming dalawa na humahanga sa aming ama na isang antingero. Siya na lamang ang kasama namin dahil iniwan kami ni nanay at sumama ito sa ibang lalaki. Hindi kasi gusto ng aming ina ang pagiging antingero ni tatay. Wala kasing oras si tatay sa bahay, kaya madalang na lamang namin siyang nakakasama. Yun ang ikinagalit ni nanay, kaya hiniwalayan niya si tatay. Humanap siya ng kalinga sa iba. Wala namang ginawa si tatay at hinayaan naman niyang umalis si nanay. Pero pinaglaban niya kaming dalawa. Kaya naiwan kaming dalawa ni Ramon sa poder ni tatay. At walang araw na tinatanong namin si tatay tungkol sa kanyang pagiging isang antingero. Dahil sa mga pangaral at kwento ni tatay, ay marami kaming nalaman na mga bagay-bagay ni Ramon. Simula noon, ay nangako kami sa isa't isa na magiging isang antingero din kami tulad ni tatay pagdating ng araw. Sinubukan namin ng aking kapatid na humingi ng anting-anting o mutya kay tatay. Ngunit hindi niya kami binigyan. Nag-iisa lang daw kasi ang anting-anting niya at yun ang ginagamit niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya tinuruan niya kami kung paano ang humanap ng sarili naming anting-anting o kaya mutya. Kaya kada umaga o hapon ay nag-aabang kami ng mutya o anting-anting sa alaga naming kalabaw na si Itom. Paunahan kaming dalawa ni Ramon kung sino ang unang makakakuha ng ngipin ni Itom ay siya ang nagmamay-ari nito. Bukod kay Itom ay nagbabantay rin ako ng kidlat tuwing Biyernes Santo. Nagbabakasakali ako na makuha ko ang mutya mula sa kidlat. Isang araw, pagkatapos naming magpahinga ni Ramon mula sa pagkain ng tanghalian, ay niyaya ko siyang bantayan ulit namin si Itom. Kasalukuyang kumakain ng damo noon si Itom sa palayan sa likuran ng bahay. Pagdating namin doon ni Ramon, ay pumwesto na agad kami sa isang ilalim ng puno para abangan ang paglagas ng ngipin ni Itom. Kuya, sigurado na ako ang makakakuha ng ngipin ni Itom. Hindi kita hayaang maunahan mo ako sa pagkuha. Oras na malagas ang ngipin niya. Huwag kang pakampante, Ramon. Hindi ko hayaan na mangyari yon. Pagdating sa paligsahan nito, ay walang panganay-panganay at walang bunso. Sabi mo yan, kuya. O hindi kaya'y talagang magpaparaya ka dahil ang gusto mo talaga
Yung mutya ng kidlat. Abay, sino ba naman ang hindi gugustuhin ng mutya ng kidlat? Basta, kung ano yung pagkakalob sa atin, tanggapin na lamang natin na maluwag at buos sa kalooban. Sige kuya, ikaw na ang nagsabi niya na walang bawian, oras na ako maunang makakita ng ngipin ni Itom. Oo nga, basta't galingan mo na lang at wag mo ko hayaan na maunahan ka. Ako pa? Wala ka talagang bilib sa akin ha? Bilib naman ako sa'yo. Sadyang minsan lang kasi umiiyak ka na walang dahilan. Hindi kaya ako umiiyak. Sus, hindi raw. Pero kung maiwan o matalo kita sa pag-iinsayo, umiiyak ka agad. Bahala ka na nga dyan kuya. Tawang-tawa ako nang makita ang mukha ng aking kapatid na si Ramon. Asar na asar naman siya sa akin at para bang gusto na niya akong kalbuhin. Inakbayan ko na lamang siya at sabay na naming binantayan na dalawa ang paglagas ng ngipin ni Itom. Ilang sandali pa ang lumipas, hindi pa rin nangyayari ang itinakda naming oras. Bumuntong hininga ako saka tumayo mula sa aking kinaupuan at maging ganon din si Ramon. Tinapik ko sa balikat ang aking kapatid na noon ay dismayado katulad ko. Sinabihan ko siya na susunod ulit namin babantayan si Itom. Pagdating namin sa bahay ay naabutan namin si Tatay Damyon na kausap ang kaibigan niyang si Mang Carlos. Agad namin siyang tinawag na dalawa ng aking kapatid. Tumayo naman si Tatay ng tuwid at sinabihan niya kaming iniimbitahan daw kami ni Mang Carlos na doon kumain sa kanila sa fiesta sa susunod na araw. Mga anak, nandito si Carlos para imbitahan tayo na pumunta sa kanila sa susunod na araw. Piyesta raw sa kanila. Totoo yan. Hindi na rin kasi iba ang ama niyo sa akin kaya kahit sa konting salo-salo lang makadalo kayo. Paumanhin pare. Pero may kinakailangan akong gawin ng araw na yun May nangangailangan kasi ng tulong ko sa kabilang bayan. Kaya baka hindi ako makapunta. Ang dalawang anak ko na lang para kahit papaano dala nila ang presensya ko. Nako, walang kaso sa akin pare. Naintindihan ko naman ang tungkulin mo. Kung ganoon aasahan ko ang pagparoon ninyong dalawa. Ha? Ramon, Nardo. Makakaasa ho kayo, Mang Carlos. Pupunta ho kami ng aking kapatid. Hindi namin napigilan ni Ramon ang saya ng araw na yon. Ngunit hindi rin namin mapigilan ang maging malungkot dahil kami lamang ang makakadalo at hindi namin makakasama si Tatay Damyon. Ngunit ganun pa man, nauunawa namin ang tungkulin ni Tatay. Hindi naman yon bago sa aming dalawa ni Ramon kaya hindi na kami nagulat pa na dalawa. Dumating na nga ang araw ng pesta. Maaga pa lang ay naghahanda na kami ng aking kapatid patungo sa kabilang bayan. Umalis na rin si Tatay noon para tumungo sa kabilang bayan kung saan ang taong kanyang tutulungan sa araw na yon. Kami naman ng aking kapatid ay bumiyahe na patungo sa bahay ni Mang Carlos. Halos kalahating oras ang naging biyahe namin bago kami nakarating sa kanila. Malakas na tugtog at kantahan agad ang bumungad sa aming dalawa ng aking kapatid pagkarating sa kanila. Maraming bisita ng araw na yon si Mang Carlos. Hindi namin kilala ang iba at ang iba naman ay pamilyar ang mga mukha. Pinatuloy agad kami ni Mang Carlos sa loob ng kanilang bahay. Pinakilala niya ulit kami sa asawa niyang si Manang Merna at sa mga anak niyang si Flores at Tibanyo. Agad kaming natakam ni Ramon nang makita namin ang mga handang nakahain sa mahabang mesa. Nako, kumuha na kayo ng plato at kumain na kayo. Kumuha lang kayo dyan ng gusto nyong kainin dyan. Maraming salamat ho, Mang Carlos. Naku, kung nandito na ho talaga si Tatay, paniguradong mabubusog siya ng sobra-sobra. Sinabi mo pa, Nardo. Hayaan nyo. At ipagbabalot ko siya ng ulam mamaya at ipapadala ko sa inyo. Para kahit papaano wala siya rito, ay makatikim pa rin siya ng handa namin. Mang Carlos, damihan niyo po Sigurado kasi nakakain ulit ako niyan mamaya pagka-uwi sa bahay. Uy, Ramon, mahiya ka nga kay Mang Carlos. Ang dami pa nilang bisita Kayo talagang dalawa
Ayos lang yon. Huwag kayong mag-alala. Kaunti lang ang bisita ko. Kaya maraming sobrang pagkain nito mamaya. Kaya dito na muna kayo ha. Mamaya na muna kayo umuwi. Maglibot-libot na muna kayo dito sa nayon namin. Sumama kayo sa anak ko si Flores mamaya. Manood kayo ng liga ng basketball sa barangay hall. Abay, sige Mang Carlos. Mukhang masaya po yan ah. Iniwan na muna kami ni Mang Carlos para makakain na kaming dalawa ng aking kapatid. Noong matapos na kami, ay tumungo kami sa balkonahe at nakipagkwentuhan kina Flores at Tibanyo habang nagpapatunaw kami ng aming kinain. Nakipagkantahan din kami sa mga naroon. Pagsapit ng 1:00 ng hapon, ay niyaya na kami ni Flores na manood ng basketball sa barangay hall. Sumama naman kami ng aking kapatid. Habang nanonood kami, ay naisipan kong umihi muna. Iniwan ko muna ang kapatid ko kasama si Flores at Tibanyo. Palabas na ako noon ng banyo nang may nakasalubong akong isang matandang babae. Nabunggo ko siya nang hindi sinasadya kaya siya natumba. Agad ko naman siyang dinaluhan at inalalayan na makatayo. Naku, pasensya na ho Lola. Hindi ko ho sinasadya na mabangga kayo. Ayos lang ho ba kayo? Halin muna ho kayo at maupo muna. Inalalayan ko siya patungo sa isang waiting shed at pinaupo ko siya roon. Nanatiling tahimik ang matanda habang tinitignan ko ang kanyang 2 braso at ang kanyang 2 paa. Nang tignan ko siyang muli sa kanyang mukha, ay nahuli ko siyang nakatingin sa akin ng malalim. Ngumiti siya at hinawakan ang aking kamay. Nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya mula sa kanya. Biglang nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan at maging batok. Pero binaliwala ko yun nang magpasalamat siya sa akin at sabihing ayos lang siya. May binigay pa siyang puto sa akin na mariin kong tinanggihan. Kaya 1 piraso na lamang ng puto ang ibinigay niya. Bilang tanda ng respeto ko sa kanya at paghingi ng tawad, ay kinuha ko yun saka ko kinain. Nagpasalamat ako sa matanda bago ko siya inalalayan pabalik sa kanyang pwesto kanina. Nang masiguro ko na ayos na ang matanda, ay bumalik na ako sa kinaroroonan ng aking kapatid na si Ramon. Kasama sila ay nanood na rin ako ng larong basketball. Bumalik na kami sa bahay ni Mang Carlos pagkatapos ng unang laro. Pagkatapos namin doon, ay nagpaalam na rin kami sa kanila para umuwi. Pinadalhan nga kami ni Mang Carlos ng pagkain para kay tatay. Pagka-uwi namin sa bahay ni Ramon, ay wala pa noon si tatay. Hindi pa siya nakauwi. Habang sinasali namin sa lagayan ang ulam na pinadala sa amin ni Mang Carlos, ay bigla na lamang akong nakadama ng pag-init sa aking buong katawan. Bigla rin akong nakaramdam ng uhaw. Humingi pa ako ng tubig kay Ramon at halos maubos ko ang 1 pitsil ng tubig, pero hindi pa rin noon naibsan ang pagkauhaw ko. Kuya, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Ayan kasi, kung ano nung kinain mo rin sa bahay ni Mang Carlos eh. Baka kinakabag ka. Hindi. Iba ang pakiramdam ko, Ramon. Hayaan mo muna ako at magpapahinga na lang muna ako sa silid ko ha. Sigurado ka ba kuya? Sabihin mo lang sa akin kung anong nararamdaman mo ha. Magsasaing muna ako ng hapunan natin para kay tatay. Oo, ikaw na munang bahala. Pagdating ni tatay, pakisabi nagpapahinga lang ako sa silid ha. Sige kuya. Pagkatapos kong magpaalam kay Ramon, ay pumasok na nga ako ng aking silid. Nahiga ako sa aking kama at pilit na hindi pinapansin ang nararamdaman kong init sa aking katawan. Nag-usal na rin ako noon ng panalangin para mawala ang nararamdaman ko, pero hindi pa rin gumana. Hanggang pagsapit ng gabi ay mas tumindi ang nararamdaman kong pag-iinit sa katawan. Parang may gusto akong kainin na hindi ko malaman. May naamoy rin akong mabangong karne sa hindi malayo, at sa tuwing naamoy ko yon ay mas lalo akong nagugutom. Kinakabahan na rin ako sa nangyayari sa akin ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko ay may kakaiba sa akin at ayokong tanggapin ang nasa isipan ko. Dumating si tatay pagpatak ng 7:00 ng gabi.
Pinagpapawisan na ako nung namalagkit. Sunod-sunod ang katok na ginawa ni tatay sa aking silid pero hindi ko yon binubuksan. Natatakot ako sa maaaring mangyari kung sakaling makita niya ako. Nagkagulo sa labas. Narinig kong sumisigaw na si tatay at inutusan niya si Ramon na tulungan siyang buksan ng puwersahan ang pinto ng silid. Noong magtagumpay silang dalawa, ay agad akong nilapitan ni tatay at nanlalaki ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Bigla na lamang niya akong sinakal na ikinagulat ko. Walang iya ka! Kanino mo nakuha ang bertud ng aswang na yan? Bakit nasa katawan mo ang bagay na yan? Sabihin mo sa akin kung sino ang nagbigay niyan sa'yo. Wala akong alam, tay. Hindi ko alam kung paano. Bigla na lamang akong naging ganito ang pakiramdam ko. Ramon, kumuha ka ng lubid. Itatali natin ang kuya mo sa kama. Bilisan mo! Mabilis naman na lumabas ng silid ang kapatid kong si Ramon. Pagbalik niya ay inabot niya kay tatay ang lubid. Pinagtulungan nila akong dalawa na itali sa kama. Pagkatapos nun ay hindi kami makapaniwala akong tinignan ni tatay. Hindi maaari na mangyari ito sa iyo, Nardo. Ayoko maging kahihiyan ng pamilya natin. Ano na lamang ang sasabihin ng mga tao? Na isa akong antingero ngunit may anak na aswang. Hindi ito maaari. Kailangan na makuha ang bertud ng aswang na yan sa katawan mo. Tay, paano ko kayo nakakasiguro na may bertud ng aswang sa katawan ni Kuya Nardo? Mabilis na lumabas ng bahay namin si Tatay Damion. Narinig na lamang namin ni Ramon ang pagbukas at pagsara ng pinto. Tinignan ako ng kapatid ko. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang takot at pagtataka. Hindi ko maiwasan ang mapamura ng sunod-sunod sa aking isipan. Hindi ko malaman kung paano ako nagkaroon ng bertud ng aswang. Ang tanging natatandaan ko lamang ay ang matandang yon na tinulungan ko at binigyan ako ng puto. Kuya, sabi mo sa akin kung may... Huwag kang lalapit sa akin, Ramon. Ayoko may magawa akong masama sa'yo. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko ngayon at tila nauuhaw ako at nagugutom. Kaya habang hindi bumabalik si tatay, lumayo ka muna sa akin. Iwan mo muna ako rito sa silid ko. Pero kuya... Sige na, Ramon. Lumabas ka na muna. Tatawagin kita kapag may kailangan ako. Tumango sa akin si Ramon nang sabihin ko yon. Nag-alinlangan pa siya kung iiwan niya ba ako o hindi. Hanggang sa tuluyan na siyang lumabas ng aking silid. Napabuntong hininga na lamang ako nang iwan niya ako mag-isa. Hindi ko mapigilan na magalit sa aking sarili dahil sa nangyari sa akin. Kung nag-ingat lang sana ako, ay hindi yun mangyayari sa akin. Sana ay ayos lang ako at hindi napunta sa akin ang bertud ng aswang. Sa bawat minutong lumilipas, ay mas tumitindi ang pagkalam ng sikmura ko at pagkauhaw. Mas tumindi rin ang init na nararamdaman ko sa aking katawan. Hindi na ako mapakali sa aking kinalalagyan at pwersahan ko nang hinuhugot ang aking kamay mula sa pagkakatali. Ilang sandali pa'y narinig ko na ang boses ni tatay sa labas at maging ang boses ni Mang Dorong. Muling bumukas ang pinto ng aking silid at pumasok si tatay at Mang Dorong. Agad na isinagawa ni Mang Dorong ang orasyon para gamutin ako. Wala silang sinayang na oras ni tatay. Dinasalan niya ako at pagkatapos nun ay may binigay sa aking isang malinis na banal na tubig at pinainom yon sa akin. Mabilis ko namang ininom yon at sa paglipas ng ilang sandali ay sumuka ako. Isinuka ko ang itim na bertud ng aswang. Parang isa yung bato na may balahibo. Agad yung kinuha ni Mang Dorong at lumabas siya ng bahay. Napatingin ako kay tatay at kitang-kita ko sa mga mata niya ang pandidiri sa akin. Nasaktan ako bigla sa klase ng titig niyang yon, pero hindi ko na lamang pinansin. Simula ng gabing yon, tuluyan na ngang nakuha sa aking katawan ang bertud ng aswang. Ngunit lumayo naman ang loob sa akin ni Tatay Damion. Palagi na lamang siyang galit sa akin at si Ramon na lang ang parati niyang sinasama sa kanyang misyon. Binigay niya rin sa aking kapatid ang anting-anting na ngipin ni Itom.
Mas mabuti raw na si Ramon ang sumunod sa yapak niya, sa halip daw na akong minsan nang naging aswang. Isang gabi ng Biyernes Santo, nakatingala ako sa langit at pinagmamasdan ang kidlat sa kalangitan. Inaabangan ko ang pagtama nun sa lupa pagkatapos ng aking dasal. Yun na kasi ang araw na itinakda para makuha ko ang mutya ng kidlat. Kasama ko si Ramon na nagbabantay rin para tulungan ako makakuha ng mutya. Bigla niya akong tinapik sa aking balikat na ikinabigla ko naman. Kuya, pasensya ka na sa inaasal ni tatay ha. Di ko naman gusto na ganito ang mangyayari. Maski ako'y nasasaktan sa pakikitungo niyo sa'yo. Ilang beses ko na rin siyang kinausap na hindi mo naman ginusto ang nangyari sa'yo. Pero mukhang sarado pa ngayon ang isip niya eh. Huwag kang maglala sa akin, tol. Hindi ko naman dinibdib ang pakikitungo sa akin ni tatay. Naintindihan ko naman kung bakit siya nagkakaganon. Umaasa ako na balang araw bumalik din ang pakikitungo niyo sa akin. Papatunayan ko na karapat-dapat din ako maging isang antingero na katulad niya. Naniniwala ako sa iyo, kuya. Narito lamang ako para suportahan ka. Ngumiti ako kay Ramon at muling binalik ang aking atensyon sa kidlat. Noong may makita akong umiilaw sa dulo ng kidlat at tumama yon sa isang bato na nasa gubat, ay nilingon ko si Ramon. Tumakbo kaming dalawa patungo sa gubat na yon at doon nakita ko ang mutya ng kidlat na umiilaw sa ibabaw ng bato. Mabilis ko itong nilapitan at kinuha bago pa maagaw sa akin ng ibang elemento. Nag-usal agad ako ng panalangin at orasyon para tuluyan ng mapasa akin ang mutya. Kitang-kita ko ang paglabasan ng mga engkanto sa gubat na yon at gustong kunin mula sa akin ang mutya ng kidlat. Ngunit mahigpit ko itong hinawakan. Itinaas ko ang aking kanang kamay at pinakita sa kanilang lahat na ako ang karapat-dapat na tagapangalaga nun. Nang dumaloy sa aking buong katawan ang tila kuryente, bigla na lamang silang nag-atrasan at lumayo sa akin. Yumuko silang lahat bago sila tuluyang naglaho sa dilim. Ang kidlat naman sa langit ay naglaho na at bumalik ang payapang gabi. Kuya, sa wakas, pareho na tayong may taglay na anting-anting. Makakatulong tayo sa ating kapwa. Oo, Ramon. Simula sa gabing ito ay magbabago ng kapalaran natin. Makakatulong tayo sa ating kapwa at masusundan na rin natin ang yapak ni Tatay Damion. Hinawakan ko ng mas mahigpit ang mutya ng kidlat. Ramdam ko pa rin ang natitira nitong enerhiya na dumadaloy sa aking mga ugat. Huminga ako ng malalim at sa wakas ay naramdaman ko ang kapayapaan na matagal ko nang pinapangarap. Sa sandaling yon, alam ko na mabigat ang responsibilidad sa pagkakaroon ng mutya. Pero pinangako ko sa aking sarili na gagawin ko ang lahat para magtagumpay. Tinignan ko ang aking kapatid na si Ramon at kitang-kita ko sa mukha niya ang kasiyahan. Hindi na kami makapaghintay na tulungan si tatay sa kanyang misyon. Punong-puno ang mukha ni Ramon ng pag-asa at determinasyon. Naramdaman ko ang kanyang pananabik na tulungan ng mga tao at protektahan sila mula sa masasamang nilalang na nagkukubli sa dilim. Sa oras na yon, alam kong malakas na kami at handa na kami sa darating na mga pagsubok. Ngunit, kinakailangan pa rin namin mag-insayong dalawa para mas mapalakas pa namin ang aming mga sarili. Kapatid ko, alalahanin mo, ang pagkakaroon ng mutya o anting-anting ay hindi isang biro lamang. Kasama ng kapangyarihang ito ang isang malaking responsibilidad. Hindi ito pansariling kapakanan. Ito'y para sa mga taong nangangailangan ng tulong. Palagi natin tatandaan ang bilin sa atin ni Tatay Damion. Alam ko yun, kuya. Huwag kang mag-alala at nakatatak yan sa isip ko. Nakahanda akong tumulong sa ating kapwa. Palaging piliin ang kabutihan at huwag hahayaan na magtagumpay ang kasamaan. Ipinapangako ko sa iyo, kuya, na gagamitin ko ang anting-anting na to para sa kabutihan lamang. Nakangiti akong tumango sa kanya, saka ko siya inakbayan. Alam kong handa na ang kapatid kong si Ramon sa bagong yugto ng buhay namin bilang mga tagapangalaga ng anting-anting. Subalit,
Sa kabila ng katahimikan ng gabing yon, alam kong marami ng kapahamakan ang naghihintay sa amin. Ang paglabas ng mga engkanto kanina ay hindi nalalayong na may mga nilalang na kukunin ang tangan mula sa amin. Isa rin yung senyales na malapit nang magsimula ang isang bagong labanan. Niyaya ko na ang aking kapatid na umuwi ng oras na yon. Nag-aalala rin kami na baka nakauwi na si tatay at magulat siya kapag wala kami sa bahay. Ngunit habang tinatahak namin ang daan patungo sa bahay, ay bigla na lang namin narinig ang kaluskos sa paligid. Bigla kaming natigilan ni Ramon. Nagkatinginan kaming dalawa at tumango sa isa't isa. Ramdam ko ang init ng aking mutya sa aking palad. Wala na akong nagawa kundi lunukin yon ng diretso sa aking lalamunan. Yun lamang ang tanging paraan na naisip ko para hindi yun tuluyang mawala at maagaw sa akin. Kuya, mukhang may mga nilalang na pasugod sa atin. Mukhang mga aswang. Hindi kaya natunugan nila na may bagong mga antingero at gusto na agad nila tayong tumbahin? Hindi ko alam, Ramon, kung anong klaseng nilalang sila. Pero alam kong hindi sila basta-basta kalaban lang. Nararamdaman ko ang malakas nilang enerhiya kahit na nasa malayo sila. Humanda ka. Panigurado na isa itong mahabang labanan. Kung ganun, kuya, magsimula na tayo magdasal ng orasyon. Nang sa ganun ay may pananggalang tayo laban sa kanila bago pa sila dumating. Mas mabuti pa nga. Tara, magdasal tayo habang patungo sa bahay. Kumuha tayo roon ng mga gamit nating armas. Nakarating nga kami sa bahay. Pagdating namin sa loob ay wala pa roon si Tatay Damyon. Hindi na namin maiwasang mag-alala ng kapatid ko kung ano ang nangyari kay tatay. Kumuha ako ng isang punyal na naroon sa aming kusina. Si Ramon naman ay kinuha ang sibat na binigay sa kanya ni tatay, kasabay ng pagbigay sa kanya ng mutya ng kalabaw naming si Itom. Ang kaluskos na naririnig namin sa labas ay mas lalong lumalakas. Ang mga yabag ng nilalang ay parang pinapalibutan nila ang buong bahay namin. Dahan-dahan kaming tumungo sa bintana at sumilip sa butas na naroon. Pinagmasdan namin ni Ramon ang nangyayari sa paligid. At sa tulong ng kaunting liwanag ng buwan ay nakita namin ang ilang mga aninong nagtatago sa dilim. Pasalamat na lamang kami ng aking kapatid dahil kahit papaano ay naglaho na ang maitim na ulap. Kuya, ano sa tingin mo ang gagawin natin ngayon? Walang duda na mga aswang ang nasa labas at mukhang may iba pang nilalang nakasama sila. Kung ganito na, sinamantala nilang wala si tatay, ibig sabihin may pinaplano silang kunin tayo para ipain. At yun ay huwag nating hayaan na mangyari. Lalabanan natin sila hanggat sa makakain natin, Ramon. Gamitin natin ang mga sinanay natin ng ilang taon. Yun na ang pagkakataon para mapatunayan natin na karapat dapat tayong dalawa. Oo kuya, kaya natin to. Matatalo natin sila. Sa ngayon, akong unang lalabas. Manatili ka lang sa likuran ko, ha. Kakausapin ko lang silang mag-isa para malaman kung anong kailangan nila. Kung magbigay man sila ng senyales para sa isang labanan, huwag tayong magdadalawang isip na pagbigyan sila. Tumango sa akin si Ramon bago ko tuluyang humakbang patungo sa pintuan. Hinila ko ang pinto naming gawa sa kahoy at lumabas ako ng bahay habang nakasunod naman sa aking likuran si Ramon. Naramdaman ko agad ang mga mata ng nilalang na nakatingin sa amin. Napapalibutan nila kami at tila kanina pa nila kami hinihintay. Nang nakapwesto na kaming dalawa ng aking kapatid, ay pinasadahan ko ang buong paligid. Kitang-kita ng mga mata ko kung saan naroroon ang mga aswang at ang ilang mga nilalang na kasama nila. Hindi ko mawari kung anong klase ng nilalang ang kasama nila sa sandaling yon, pero hindi naman naiiba ang mga yon sa aswang. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito sa pamamahay namin? Hindi niyo na kailangan magtago pa. Alam ko at nararamdaman namin kung nasaan kayong lahat. Isang lalaking nasa anyong tao ang biglang nagpakita sa amin ni Ramon. Nakabantalon lamang siya at wala siyang suot na damit.
Makintab ang balat niya na parang naligo siya sa langis. Hindi ko ito namukhaan dahil wala naman ang lalaki sa baryo namin o maging sa nayon. Noon ko lamang ito nakita. Sa hinuha ko ay nakalaban ito ni tatay sa kabilang bayan. Ang galing! Mga anak nga kayo ni Damion. Pero ang walang hiya, ayaw niya kaming harapin. Sabihin niyo sa amin kung nasaan ang ama ninyo. Huwag niyo kaming tatakasan. Kinakailangan namin siyang pagbayarin sa paglatay niya sa pinuno namin. Wala kaming alam sa sinasabi ninyo. Umalis na lang kayo para wala nang mangyaring gulo pa. Nagpapatawa ka ba, bata? Alam namin na wala si Damion sa loob ng bahay ninyo. At kayong dalawa lang na kapatid mo ngayon ang naririto. Ang gusto lang namin ay malaman kung nasaan siya ang nagtatago. Sigurado kami na alam ninyong tungkol sa bagay na yon. Sabihin nyo na sa amin nang hindi na kayo masaktan pa. Kahit na ano pang pilit o ilang beses nyo pa kaming tatanungin, hindi talaga namin alam kung nasaan si tatay. Maski nga kami nagtataka kung bakit hindi pa rin siya bumabalik. Kung ganon, wala na kaming pagpipilian pa kundi gawin kayong bitag laban sa kanya. Kung ayaw lumabas ng daga sa lungga niya, papalabasin namin ng sapilitan. Sige, subukan niyong lumapit sa amin. Hindi kami magdadalawang isip na kalabanin kayo. Oo, at hindi nyo kami basta-basta lang makukuha na ganon. Hindi nyo rin kami kaagad mapapabagsak. Lalaban kami hanggat kaya namin. Tama na! Puro kayo salita. Hindi nyo pa sa amin pinapatunayan ang lakas ninyo. Mutya bang pinagmamalaki ninyo? Pwes, hindi kami takot yan. Alam namin baguhan lang kayo sa paggamit niyan. Kaya wala pa rin ang mga yan na saysay. Hindi tatalab agad ang isang mutya. Oo nga pala. Bago nyo makalimutan. Ako si Balod. Tandaan nyo ang pangalan ko. Mabilis na sinenyasan ni Balod ang mga kasamahan niya na nagtatago sa ilalim ng mga dahon ng punong kahoy. Isa-isa ang mga ito na lumukso at hinarap kaming dalawa ni Ramon. Rinig na rinig din namin ang paghalughog ng mga gamit ng ibang nilalang sa loob ng aming bahay. Sinubukan kong tumungo muli sa loob ng bahay nang harangin kaming dalawa ng aking kapatid ng 5 aswang. Magkatalikod kami ni Ramon sa isa't isa at hinarap ang aming mga kalaban na nakapalibot sa amin. Hanga rin ako sa katapangan ninyong magkapatid. Para masyado kayong kampante na matatalo nyo akong dalawa. Dahil ba yan sa mga mutya nyong taglay? Oo, at nasisiguro namin na kabutihan ang mananalo laban sa kasamaan. At sigurado naman talaga na kami ang mananalo laban sa inyong lahat. Mabilis na sumugod ang 5 sa amin at sunod-sunod na atake ang kanilang ginawa. Kinakalmot nila kami, sinisipa at isa pa'y sinusuntok. Ngunit lahat ng mga atake nila ay naiwasan namin yun ni Ramon. Masasabi kong malakas ang mga kalaban namin at hindi basta-basta. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking punyal nang maramdaman ko ang ilang hibla ng kidlat na lumalabas sa aking 2 kamay at maging sa aking hawak na punyal. Muling sumugod ang mga aswang at sa pagkakataon na yon ay nanlaban na kami ng patas ng aking kapatid na si Ramon. Sinipa ng malakas ni Ramon ang isang aswang na umatake sa kanya, dahilan para tumilapon ito ng malayo. Malakas niya ring sinibat sa tiyan ng isa. Ako naman ay sinuntok sa muka ang isang aswang at nanginig ito ng tamaan ng aking suntok. Parang kidlat ang suntok na siyang bumawi agad sa buhay nito. Tinarak ko naman ang punyal sa dibdib ng isa pang aswang nang akma nitong susugatan ng aking kapatid. Pagkabunot ko ng punyal ay agad itong bumagsak sa lupa at binawian ng buhay. Sa tulong ng mutya ng kidlat na hawak ko at sa mutya ng kalabaw na hawak ng kapatid kong si Ramon, nasisiguro namin na magtatagumpay kami ng gabing yon laban sa aswang na si Balod, 10 ng kanyang mga kasamahan. Nang tignan ko si Balod, ay kitang-kita sa kanyang mga mata ang galit. Agad niyang sinigawan ang ilan niyang mga kasamahan. Maging ang ilang sigbin na dala niya ay pinalaban na niya sa amin. Kailangan na natin silang tapusin, kuya.
Hindi pwedeng tumagal pa ang laban na ito. Kapag magtatagal pa ito, ay baka mawala ang lakas ng ating mutya. Alam ko, Ramon, pero hindi tayo pwedeng umatras ngayon. Nasisiguro ko na hindi tayo pababayaan ng ating mga mutya. Isa pa, hindi sila nawawalan ng lakas. Mas tibayin mo lang ang loob mo nang matalo natin sila. Kaya natin to. Hahanapin pa natin si tatay. Sige kuya, kayang-kaya natin to. Uubusin natin silang lahat. Bigla naming nadinig ang malalim at nakakatakot na halakhak ni Balod na bumalot sa buong paligid. Nang tignan namin si Balod, nakalutang na siya sa ere habang nakataas ang kanyang dalawang kamay. Unti-unti siyang nagpapalit ng kanyang anyo. Ang kanyang balat ay napalitan ng makintab na itim na kulay. May tumubo na dalawang pakpak sa kanyang likuran na tila parang katulad sa isang paniki. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula at ang kanyang ngisi ay nagpapakita ng mga pangil na matatalim at matutulis. Kaya niyo ba ako? Huwag niyo akong balitin, mga bata. Ako ang bagong hari ng mga aswang na nagtatago sa dilim. Ilang antingero na ang nagtangkang tapusin ako, pero walang sino man ang nagtagumpay. Kahit ang ama ninyong si Damion, nabahag na marahil lang kanyang buntot kaya hindi na nagpakita sa akin. Naramdaman namin ni Ramon ang mabigat na presensya ni Balod nang magpalit siya ng kanyang anyo. Ngunit ang takot na naramdaman ko sa aking dibdib ay biglang pinawi ng mutya ng kidlat na nasa aking katawan. Tila itinulak ako ng kapangyarihang taglay nito na lumaban pa at binibigyan ako ng karagdagang lakas at bilis. Si Ramon naman, hawak niya ang mutya ng kalabaw. Pumwesto siya sa aking tabi at kita ko ang tapang sa kanyang muka. Huwag kang magpakasiguro, Balod. Hindi na tulad ng mga dati ang mga antingero ngayon. Mas malakas kami kaysa sa akala mo. Tama! At hindi ganun kaduwag ang aming ama para hindi ka lang kalabanin. Paniguradong kapag nalaman niya na naririto ka at ang mga kampon mo, hindi na magdadalawang isip na harapin at patayin ka. Tumahimik kayo. Harapin niyo ang mga kasama ko kung kaya ninyo. Pagkatapos niyan, ay ako naman ang makakaharap ninyo. Tingnan natin kung sino ang mamamatay ngayong gabi. Sunod-sunod na sumugod sa amin ang mga kampon ni Balod. Ang kanilang mga matay nag-aapoy sa galit at ang kanilang mga pangil ay tila mas mahaba at mas matalim na handa kaming paslangin. Matapang na hinarap ng aking kapatid ang ilang aswang at sigbin gamit ang kanyang sibat. Isa-isang tinatamaan ng kanyang mga suntok at sibat ang mga aswang na lumapit sa kanya. Sa bawat hampas, bumubulusok ang mga ito sa lupa, nangingisay hanggang sa tuluyang mawalan ng buhay. Ako naman, gamit ang mutya ng kidlat at ang aking punyal, ay mabilis ding inaatake ang mga aswang. Sa bawat galaw ko, lumalabas ang boltahe ng kuryente mula sa aking mga kamay. Tumatalon ako mula sa isang aswang papunta sa isa pa. Pinaparalisa sila ng bawat tama ng kidlat na pinapakawalan ko. Kuya, nararamdaman mo na ba ang enerhiya ng mutya? Mas nasisiyahan na ako ngayon na labanan ng mga aswang. Oo, Ramon. Walang dapat na mabuhay sa kanila. Hindi natin hahayaan na pagharian nila ang mundo ng mga tao. Dalawang aswang ang sabay na umatake sa akin mula sa kaliwa at kanan. Mabilis kong sinangga ang isa gamit ang aking punyal at ang isa naman ay tinamaan ko ng kidlat. Sabay silang bumagsak na dalawa sa lupa. Para masiguro ko na hindi sila mabuhay, ay tinarak ko ang punyal sa kanilang dibdib. Naramdaman kong nagiging mas mabigat ang mga pag-atake ng mga natitira pang aswang. Tila mas nagiging mabagsik ang kanilang lakas kaysa noong una. Napangiti ako nang pagmasdan ko ang aking kapatid na si Ramon na makipaglaban. Mabilis niyang iwinasiwas ang kanyang sibat at isa-isa niyang tinamaan ang sigbin at mga aswang. Bigla kong narinig ang malakas na ungol mula sa aming likuran. Bumaling ako at nakita kong dumating ang huling grupo ng mga aswang na kampon ni Balod.
mas malakas ang enerhiyang nagmumula sa kanila. Pinakamatitindi at pinakamabagsik sa kanilang lahi. Ang mga katawan nila ay mas malaki at sa pagkakataong yun, may mga pakpak sila katulad ni Balod. Humanda ka, Ramon. Hindi basta-basta matatalo ang bagong dating. Pero kinakailangan ko silang pagsabayin gamit ang kidlat. Sige kuya, dedepensahan kita. Pagkatapos nun, atakihin mo silang lahat. Muling kumislap ang ilang boltahe ng kidlat sa aking kamay. Naramdaman ko naman ang paglakas ng katawan ng aking kapatid na si Ramon. Nagpalitan kami ng tingin at sabay kaming sumugod. Handa na para sa huling sagupaan laban sa mga kampon ni Balod. Dinedepensahan nga ako ng aking kapatid na si Ramon at inisa-isa kong pinalatay ang boltahe ng kidlat sa katawan ng mga aswang na lumilipad sa ere. Nang tamaan sila nun, ay isa-isa silang bumabagsak sa lupa na sunog na ang mga katawan. Galit na sumigaw si Balod nang siya na lamang ang natitira. Hindi siya makapaniwala sa nangyari na natalo namin ni Ramon ang mga kampon niya ng ganon kadali. Hindi ito maaari. Akala ninyo hindi ito nagtatapos ang lahat? Nagkakamali kayo. Hindi ko hayaan na makatakas kayong dalawa sa akin. Mas malakas ako kaysa inyo. Ako ang bagong hari ng mga aswang, kaya't papahirapan ko kayo. Sumugod si Balod ng mabilis gamit ang kanyang malalaking mga pakpak. Dahil sa laki ng pakpak niya ay malakas ang hangin na nililikha nun. Lumipad siya ng mataas at agad na bumulusok pa ibaba. Mabilis siyang sumugod kay Ramon, ngunit mabilis din nakaiwas ang aking kapatid. Pero hindi huminto si Balod at muli na naman siyang sumugod sa kapatid ko. Para hindi matangay ng hangin na nililikha ni Balod, ay ginamit ni Ramon ang kapangyarihan ng mutya ng kalabaw para bigyan siya ng pambihirang lakas at tibay. Ako naman, gamit ang mutya ng kidlat, ay nagpalabas ng mga boltahe ng enerhiya mula sa aking mga kamay. Sinusubukang tamaan si Balod sa ere, pero mabilis din siyang nakaiwas. Kahit gaano kalaki ang pakpak niya, ay hindi yun naging hadlang para sa mabilis niyang pagkilos at paglipad. Sa bawat hampas ni Balod ng kanyang dalawang pakpak, ay parang binabagyo kaming dalawa ni Ramon sa lakas ng hangin. Ngunit sa bawat atake niya, ay nagiging mas malakas pa ang aming depensa. Ginamit ni Ramon ang kanyang walang hanggang lakas at sinusubukan na patamaan si Balod sa katawan gamit ang kanyang sibat. Habang ako naman ay patuloy sa pag-atake ng kidlat patungo sa katawan ni Balod. Umaasang masusunog ko man lang ang pakpak nito. Hindi niyo ko basta-basta matatalo. Mga hangal! Akala ba ninyo'y ganun lang ako kadaling kalabanin? Nagkakamali kayong dalawa. Walang makakatalo sa akin. Papatayin ko kayo at isusunod ko ang inyong ama oras na makita ko siya. Asa ka naman na mangyayari yun, Balod. Sisiguraduhin namin na ikaw ang mamamatay at hindi kami. Napangisi ako nang sa wakas. Tumama rin ang kidlat ko sa pakpak ni Balod na siyang nagpasigaw sa kanya sa sakit. Bigla siyang bumulusok pa ibaba at bumagsak siya sa lupa. Galit na galit ang mga pula niyang mata habang nakatingin sa amin. Sinubukan ni Balod na bumangon mula sa lupa pero hindi niya magawa. Dala ng pagkasunog ng kanyang pakpak ay labis na sakit ang ibinigay nun sa kanya. Hindi kami nag-aksaya ng oras. Tumalon si Ramon at sinugod si Balod gamit ang kanyang sibat at ibinaon niya yon sa puso ng aswang. Inihanda ko na rin ang huli kong atake. Tinipon ko ang lahat ng natitirang enerhiya mula sa mutya ng kidlat. Huminga ako ng malalim bago ko pinakawalan ang isang malakas na boltahe ng kidlat sa aking dalawang kamay. Pinatamo ko yun sa katawan ni Balod. Isang nakakabinging sigaw ang pinakawalan ni Balod na pumuno sa buong paligid. Nagkaroon ng kaunting pagsabog.
At nang mawala yon, ang sunog na katawan na lamang ni Balod ang natira. Humihingal kaming dalawa ni Ramon na napaluhod sa lupa habang nakangiti sa isa't isa. Hindi namin akalain na matatalo namin si Balod at ang mga kampo nito. Nagawa natin, kuya! Sa wakas, isa na tayong karapat-dapat na tagapangalaga ng ating mga mutya. Siya nga, Ramon. Ngunit kailangan na muna nating hanapin si tatay at alamin kung ano nangyari sa kanya. Kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin siya. Saan natin hahanapin si tatay, kuya? Ni hindi man lang niya sinabi sa atin kanina kung saan siya tutungo nang tanungin ko siya. Humingi tayo ng tulong sa mutya natin. Baka sa pamamagitan nito, matagpuan natin kung nasaan si tatay. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Tumango sa akin si Ramon bilang pagpayag sa gusto kong mangyari. Ipinikit na nga namin ang aming mga mata at nakiusap ako sa aking mutya na ituro sa akin kung nasaan naroroon si tatay. Ilang sandali pa'y naramdaman namin ni Ramon ang kakaibang enerhiyang nanggagaling sa kabilang bundok. Nang magbulat kami ng aming mga mata ni Ramon, ay nagkatinginan kami. Sumenyas ako na sumunod sa akin. Humanda naman siya at agad kaming tumakbo ng mabilis patungo sa kabilang bundok. Taimtim ako nagdarasal nun na sana ay nasa mabuting kalagayan si tatay at maabutan pa namin siya ng buhay. Sa tulong ng mutya ay napabilis ang pagdating namin sa kabilang bundok. Pagdating namin doon, ay agad kaming nakaramdam ng malakas na enerhiya. Tumingala ako sa itaas ng bukana ng bundok at nararamdaman ko na roon nang gagaling ang enerhiya. Kuya, nararamdaman ko ang ibang enerhiya na nagmumula sa itaas. May mga aswang na naghihintay. Mukhang bihag nila si Ama. Ganon din ang nasa isip ko, Ramon. Halika, tingnan natin kung anong nangyayari. Hanggang maaari, huwag tayong gagawa ng ingay nang hindi makatunog ang mga kalaban. Nagsimula na kaming tumungo sa bukana ng kupat at sinundan namin ang enerhiyang nagmumula sa itaas. Agad kaming nagkubli sa isang puno nang mamataan namin ang isang sinag ng apoy. Umakyat kami sa puno ni Ramon at tinignan mula roon kung anong nangyayari. Kitang-kita namin ang 5 kalalakihan na nag-uusap habang ang dalawa ay nakabantay sa aming ama na si Damion. Napakuyom ang kamao ko nang makita ang walang malay na si tatay at mukhang pinagtulungan siya ng mga ito. Sa tingin namin ng aking kapatid ay mga aswang nga ang kumuha kay tatay. Ang labis na ipinagtataka namin ay kung paano yun nangyari. Gayong malakas na antingero si tatay. Pwera na lamang kung may pangontra na agimat ang mga aswang laban sa tangan ni tatay. Ramon, ikaw na munang bahalang kumuha ng atensyon nila habang gumagawa ako ng bulta-bultahing kidlat para tamaan silang lahat. Nang sa ganon, mapadali ang laban na ito bago pa nila gawa ng masama si tatay. Sige Kuya Nardo, ako nang bahala sa bagay na yan. Mabilis na lumundag pa ibaba si Ramon at tumakbo siya patungo sa kinaroroonan ng mga aswang. Ako naman ay itinas ko ang aking 2 kamay sa ere at nag-usal ng dasal para sa aking mutya. Ilang sandali pa'y naramdaman ko ang bulta-bultahing kidlat na lumalabas sa aking katawan patungo sa aking 2 kamay. Tinignan ko si Ramon nang nilalabanan na nga niya ang mga aswang na noon ay nakakita na sa kanya. Agad kong pinalipad sa 2 aswang na nagbabantay kay tatay ang bultahe ng kidlat. Nang tamaan ng mga ito ay agad silang nasunog. Lumundag ako sa lupa at tumungo naman sa aking kapatid. Tinulungan ko siya sa pagkakataon na yon at 2 aswang din agad ang aking napabagsak at ganon din kay Ramon. Ngunit ang isa sa kanila ay hindi man lang tinatablan ng atake namin, maski ng aking kidlat. Ngumisi siya sa amin habang umiling-iling. Para bang sinasabi niyang nagsasayang lamang kami ng oras para pabagsakin siya. Noon ko napagtanto na siya nga ang maaaring tumalo kay tatay kung kaya't nadakip ang aming ama ng ganoon kadali.
Napatingin ako sa leeg ng aswang at nakita kong may nakasabit na kwintas sa kanyang leeg. May palawit yung isang bato na kulay bughaw, nakapaloob sa isang pabilog na kahoy. Ramon, kinakailangan nating makuha ang kwintas niya. Mukhang yun ang dahilan kung bakit hindi tumatalab sa kanya ang mga atake natin at parang may nagpoprotekta sa kanya. Kung ganun kuya, anong gagawin natin? Paano natin kukunin ang kwintas niya? Simple lang. Atakihin natin siya ng sunod-sunod. At kapag maligat ng konti ang atensyon niya, doon natin kukunin ang kwintas niya. Tumango sa akin ang aking kapatid. Huminga muna kami ng malalim bago namin sinimulan ang planong naisip ko. Tumakbo kami patungo sa kinaroroonan ng aswang at sunod-sunod namin siyang inatake. Mukhang wala naman siyang kaalam-alam sa naging plano ko, kaya't hindi nito napansin ang unti-unting paglapit namin sa kanya ni Ramon para makuha ang kwintas niya. Sinigawan siya ni Ramon na isang duwag, kaya nalingat ang atensyon niya sa aking kapatid. Ako naman, kinuha ko ang pagkakataon na yon para kunin ang kwintas niya sa leeg. Nang makuha ko yon, ay mabilis kong pinalabas sa aking kamay ang boltahe ng kidlat. Sunod-sunod siyang tinamaan ng kidlat sa kanyang katawan, dahilan para manginig siya at napasigaw ng malakas. Sunog ang katawan ng aswang na humandusay siya sa lupa at wala ng buhay. Agad ko namang ibinulsa ang kwintas na nakuha ko mula sa aswang at dudurugin ko na lamang yun mamaya. Mabilis kaming tumungo ni Ramon sa kinilalagyan ni tatay at kinalasan namin siya ng tali. Ilang beses namin siyang ginising hanggang sa magkaroon siya ng malay. Gulat na gulat pa siya nang makita niya kaming dalawa ni Ramon. Anong ginagawa niyo ritong dalawa? Paano niyo ako natuntun dito? Mahaba pong paliwanag, tay. Ang mabuti po'y umuwi na muna tayo. Doon namin kinikuya papaliwanag sa iyong lahat. Oo nga, tay. Isa pa'y may sasabihin din ako sa inyo. O siya, sige. Maraming salamat at pumunta kayo rito. Niligtas niyo ako mula sa mga aswang na yon. Nakapagtataka. At paano niyo sila natalo gayong may panlaban sila sa anting-anting ko? Inalalayan nga namin ni Ramon si tatay pauwi ng bahay. Pagdating sa bahay, ay sinabi na namin sa kanya ang lahat. Simula sa pagkakaroon ko ng mutya ng kidlat hanggang sa paglusob ng kalaban na si Balod at ang paghahanap namin sa kanya. Sinabi rin namin kung paano natalo ang mga aswang na kumuha sa kanya. Ibinigay ko kay tatay ang agimat na yon. Tinignan niya yon bago niya yon tuluyang dinurog. Mas mainam daw yon nang wala nang makakuha nun na ibang aswang. Nagpasalamat siya sa amin ni Ramon at natutuwa siya dahil katulad niya ay isa na raw kaming antingero. Humingi rin siya sa akin ng tawad si tatay dahil sa naging trato niya sa akin ng mga nakaraang araw. Labis kasi ang takot ko, anak, na baka maging isa kang aswang. Patawarin mo ako at pinagdudahan kita. Patawarin mo ako dahil nawala ang tiwala ko sa iyo. Sana'y may balik pa natin ang samahan nating dalawa tulad ng dati. Wala yun, tay. Nauunawaan po kita kung bakit gano'n ang pakikitungo mo sa akin. Wala akong bahid na galit sa inyo. Patawarin rin niyo ako dahil naging pasaway ako. Hayaan po ninyo. Mag-iingat kami palagi ni Ramon. Lalo na ngayon na isa na kaming ganap na antingero. Oo nga. Masaya ako para sa inyong dalawa. Palagi ninyong tatandaan na gamitin ninyo yan sa kabutihan. Tatandaan namin ang bilin mo na yan, tay. Simula sa araw na ito, kasama mo na kami ni Kuya Nardo sa mga laban mo. Hindi ka na nag-iisa dahil kakampi mo na kami. Alam ko, anak. At masaya ako para doon. Dahil ang dalawa kong anak ang katuwang ko sa pakikipaglaban sa mga masasamang nilalang. Pero mag-iingat pa rin tayo kahit na may mutya tayong tangan. Tumango kaming dalawa sa kanya ni Ramon bago namin siya niyakap ng mahigpit. Walang pagsidlan ang puso ko na sobrang saya ng mga sandaling yon. Simula nga ng araw na yon, magkakasama na kaming tatlo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Walang araw na hindi kami tinuturuan ni tatay sa pakikipaglaban at ang mga aral niyang yon
ay tinatandaan namin at isinasa puso. Kaya naman, walang laban na hindi kami palaging nagtatagumpay. Wakas,